Hello, magandang araw po sa lahat. Kumusta na po kayo lahat? Lalong-lalo po sa ating mga kapatid. Diyan mang panig po kayo ng mundo. Magandang araw po. Ngayon ay linggo. Tapos na naman ang pagsamba. Pero marami tayong tatalakayin ngayon. Maraming pag-uusapan. Ito, nakasamba na nga kanina. Naawit na muli yung kahalalan ng pagka-Iglesia ni Cristo. Kasi lumipas na naman ang isang buwan sa ating buhay na punong-puno ng maraming biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos na itawid niya tayo sa isang buwang singkad sa ating buhay na kahit mahirap lang yung buhay, kahit simple lang, pero mapayapa yung pamumuhay, tahimik, walang problema. May mga problema pero parang wala lang. Ganun ang mga tunay na alagad ng Diyos na kung makaranas man ng problema ay parang baliwala lang. Mayroong mga problema pero hindi kagaya ng iba na talagang dinidibdib, dinaramdam. Parang babagsak na yung buhay. Katulad ngayon ni Epifanio Labrador. Talaga namang natatawa ako sa taong ito. Panoorin nga natin kung ano yung kanyang mga sinasabi noong sa mga nakaraan niyang mga video na kahit 1 milyon daw aniya na kaso, hindi daw siya natatakot, kaya daw harapin ng kanyang abogado. Oh! So, kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng Iglesia ni Manalo, kahit pa 1 milyong kaso pa, hindi ako natatakot dyan. Kayang harapin niya ng abogado ko. Diyos ko po naman, Labrador Epifanio. 2 beses ka nang ipinatawag sa prosecutor office eh. Ay, 2 beses na, February 13 yung una. Tapos walang sumipot, walang nagpunta. Kahit yung abogado mo naman lang, kahit yung anino. Pangalawa, February 20 ba yun o 21? Basta 2 beses na siyang pinatawag sa prosecutor office pero walang sumipot na Epifanio Labrador. Napakayabang kung magsalita, akala mo kung sinong matapang. Ngayon, tago na ng tago. Makikita ninyo, mayroon na siyang sakit, katatago. Kasi nga, ay talaga namang grabe yung pang-aalipusta niya sa Iglesia ni Cristo. Sa buong kapatiran, sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa mga ministro, sa lahat. Sabi niya, hindi ako natatakot sa inyo. Ay, lalong-lalo na sa tagapamahala, pangkalahatan kay Eduardo Manalo. Talaga namang grabe yung kanyang mga pagmumura, yung kung ano-anong pang-iinsulto, hindi lang sa tagapamahalang pangkalahatan. Kahit sinong tao na kanyang babatikusin, talagang iinsultuhin niya kung ano-ano ng pang-iinsulto ang ginagawa nitong palamuran na vlogger na ito. Hindi ko alam kung paano ito na tatanggap ng kanyang mga followers. Mayroon ngang nagsalita dito na isang vlogger na grabe, nagtatago na siya tapos walang tawag nito, sumipot na kahit isang representative sa kanyang sa mga binabanggit niya. May abogado siya. Tinuligsa din ng vlogger na ito yung mga supporter ni Epifanio Labrador. Ito, panoorin natin. Ito, sobrang sinungaling ito. Sobrang yabang nito. Kung mas may sinungaling pa kay Satanas. Yan na yung tao na yan, si Epifanio Labrador. Kaya yung mga uto-utong subscriber nitong si Epifanio Labrador, sabihin ko na sa inyo ha, mga tanga kayo. Mag-isip kayo kung ganitong klaseng tao ba ang inyong pinapaniwalaan. Ayan hindi sa akin galing yung video yan. Napanood ko lang yan, dumaan sa aking wall. Kala ninyo sa akin yan hindi ko kilala yun. Basta sinabi niya, tinuligsin niya yung mga followers ni Epifanio Labrador kasi nga ayon kasi kay Epifanio Labrador,
Lagi niyang pinapasalamatan yung mga taong nakasuporta sa kanya, maging sa nasa ibang bansa. At ito nga madalas niyang banggitin na nakasuporta yung ah, Pangulong Bongbong Marcos, yung pinakamataas na opisyal dito sa ating bansa, nakasuporta daw sa kanya, sa kanyang mga programa diyan sa pambabatikos niya, at si House Speaker Martin Romualdez at si Ma'am Lisa Araneta Marcos, First Lady. Walang sawa daw. Daw. Yun ang sabi niya na tumutulong. Sa lahat ng mga video niya, lagi niyang binabanggit yan. Hindi ko alam kung ito ay nakarating sa mga kinauukulan sa ating presidente, sa ating kagalang-galang na House Speaker, at si Ma'am Lisa Araneta Marcos. Sabi niya, nakasuporta daw kayo sa kanyang mga ginagawa. At may mga nag-comment din na malakas daw yung mga nakasuporta sa kanya na hindi daw siya kaya. Ginagamit niya yung mga pangalan ng mga taong binabanggit niya na kaya daw niya nagagawa yung mga ganon ay dahil yun nga, may mga nakasuporta sa kanya. Imposible namang papanigan ka ng presidente sa yung mga ginagawa na pagmumura, pang-aalipusta, pagtutungayaw, pang-iinsulto. Napaka-imposible. Ginagamit mo yung mga kagalang-galang ng mga tao. Parang ipinapakita mo sa tao na hindi ka nila kayang sindakin. Kasi sila yung ipinagmamalaki mo. Pero hindi ako naniniwala na suportado ka nila. Ginagamit mo lang silang sangkalan. Yun ang totoo. Tipi Panyo Labrador. Napakatapang ng apog nito. Ang kapal ng mukha. Ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagi pong gumagawa ng kabutihan sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga Pilipino at mga dukha na kung saan talagang pinapakita niya na mahal niya ang mga maralita. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, na walang sawang tumutulong po sa inyong lingkod. At syempre, sa ating Kita ninyo? Talagang lantaran niyang sinasabi. Marami siyang mga video na lagi daw nakasuporta sa kanya. Si President Bongbong Marcos, si Congressman Martin Romualdez at si Ma'am Lisa Araneta Marcos. Ay nako. Yung mga iba niyang mga video naman, binabanggit niya maralita lang tayo, mahirap lang. Kayang-kaya tayong takutin ng Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila ang lahat ng kanilang mga connection sa pulis, NBI, mga abogado. Yun ang lagi niyang sinasabi bakit pa namin gagamitin yung mga iyon kung malakas kami? Diba, binoto namin ang Presidente Bongbong Marcos. Kasama kami sa bumoto sa kanya. Makikita nga sa mga video, nagpupunta siya sa Central Office. Kinakausap niya ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Malakas din kami. Akala mo ikaw lang malakas sa presidente. Malakas din ang Iglesia ni Cristo sa presidente. Kaya kung gugustuhin ng Iglesia ni Cristo na mahuhuli ka, kala mo hindi kami malakas sa presidente ha. Kaya tago ka ngayon ng tago. Kahit may sakit ka na. Wala na. Malungkot na yung boses Wala na yung sigla. Wala na yung dating astig. Sabi niya, marami daw siyang mga suporta. Bumubuhos daw ang suporta sa kanya. Bumubuhos ang mga suporta sa atin ng mga kababayan natin. Ay, ang yabang. Isipin mo, 80,000 ang pinakamababa na tulong sa kanya. Magkakasalungat yung mga sinasabi. Ito. Siguro Ito yung mga yung mga
previous upload niya, yung mga recent upload ni Epifanio Labrador. Tatanggap nating suporta financially nasa 80,000 a day. Galing po yan sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalo na sa ating mga supporters. No, kaya ako hindi ako natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng iglesia ni Manalo, no? Kahit pa 1,000,000 kaso pa. Hindi ako natatakot dyan. Ang lakas ng tawa ng taong ito. 80,000 ang pinakamababa. Kaya sabi niya, huwag ninyo akong takutin. Tag 20,000 lang ang bawat ulo sa inyo. 20, mayroon siyang bidyong gano'n. Mayroon siyang bidyong gano'n. Akala ninyo, hindi namin nakita yun ha. Naka-upload lahat yan. Pagmamayabang niya, 20,000 lang daw, 20,000 lang daw ang bawat ulo ng mga naninira sa kanya. Ba't kasi siraan? Totoo naman yung pinagsasabi sa iyo eh. Yung mga ginagawa mo ng kabulastugan. Yung paninira mo sa ibang mga tao, sa Iglesia ni Cristo, sa pamamahala, sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, at kung sino-sino pang mga tao na gusto mong tirahin. Kasi nga, binabayaran ka eh. Binabayaran ka para tirahin mo kung sino-sino. Ngayon, parang napapansin natin, wala na siyang mga video patungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang tinitira niya ngayon ay yung mga mga politiko. Pamilya Duterte. Maalala ko tuloy, ayon sa kanya ay nagtulong-tulong daw ang Iglesia ni Cristo, ang KOGC at mga Duterte family para hulihin siya. Wow. Napaka high value mo naman. Mayroon pang 3 million na nakapatong daw sa kanya. Uy, grabe. Ang lakas ng apog nito. Nababaliw na talaga ito. Nasisiraan na ng ulo. Hindi na malaman kung ano yung magkakakontra yung mga sinasabi. Tapos nga tago ng tago. Sasabihin naman niya, maralita lang tayo, mahirap lang tayo. Ito nga, tingnan niyo yung kung ano yung pagkain niya sa bundok. Nasaan na yung pinagmamayabang niyang 80,000 isang araw, isang linggo. So mga kababayan, so ito po ang ating ulam ngayon, sili. At pulat. So ito. Kamuting kahoy yun. Pinarisan ng bulad. Tapos may sakit na siya. Ay naku po, Diyos ko. Wala na. Langit na ang humusga sa kanya. Kasi tago siya ng tago eh. Wala naman, hindi naman totoo yung pinagmamayabang niyang may mga kakilala siyang pulis, kamag-anak siyang NBI, may abogado siya. Kung totoo lahat ng mga yan, lumabas na sana. Pumunta sa opisina ng tawag nito, prosecutor office. Kahit sino sa mga representative niya, yung mga binabanggit niya na mga taong kilala niya. Ay, wala, baliw na si Epifanio Labrador. Ngayon, tinutulig niya yung mga Comelec kasi mayroon daw mga politiko na may mga bodyguard na may daladalang mga armas. Lisensyado daw ba yung mga yon? Ayon sa kanya. Ayun yung last niyang video. Samantalang siya itong humihingi ng tulong noon na pambili daw ng mga gamit nila. Bakit? Lisensyado ba kayo? Mayroon kayong mga pasabog? May dinamita? May lisensyado ba kayo? Wala. Sira ulo na itong si Panyo. Kayo na lamang po ang humusga sa kanyang mga kabaliwan. Hindi na natin maintindihan, hindi mawari kung ano ang takbo ng utak niya ngayon. Kasi nga ay kuwan na siya
stress na sa kagubatan, hindi makagala, hindi may nag-comment na marami daw silang pinupuntahang lugar. Siyempre, tago ng tago. Marami daw sila. Yun ang sabi ni Gon eh. Epifanio Labrador, nasa 70 tao daw sila. Uy! Tapos babatikusin niya ang iglesia. Parang, tawag nito, parang fraternity daw. Kuyog daw. Sabi niya, kuyog. Anong kuyog? Fraternity? Hindi yon. Hindi, ito. Magbasa ka kasi ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Ginagamit mo yung mga ganong salita hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Basahin ko Roma 12:5. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kung itaas lang sa 4 ang basa, ganitong nakasulat: kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ang liwanag Bagamat iisang katawan. Yan ang iglesia ni Kristo. Iglesia, maraming bumubuo, maraming sangkap. Isang katawan lang ito, kagaya natin. Isang tao lang. May ulo, may katawan, may kamay, may paa. May utak, may ilong, may bibig, may tainga, may mga daliri, may kanya-kanyang kaukulan yan. Hindi pwedeng magkanya-kanya yung mga yan. Kaya magbasa ka naman ng Biblia. Epifanio Labrador, para maliwanagan ka bakit sinasabi mong kuyog, parang fraternity. Hindi totoo yon. Nagkakaisa ang iglesia ni Kristo sa lahat ng bagay. Hindi lang sa araw ng eleksyon, hindi lang nung rally, kundi sa lahat ng gawain. Sa pagsamba, nagkakaisa. Sa mga gawain, nagkakaisa. Kaya kung ano yung sakit ng isa, halimbawa masakit itong daliri, ito, ramdam ng buong katawan yan. Magrereklamo yung buong katawan. Isiniraan mo yung buong iglesia, siniraan mong pamamahala. Di, talaga lang, masisi mo ba yung mga kapatid? Talagang may mga kapatid na talagang high blood Pero pinagsabihan na sila na wag na silang magsalita ng masasakit sa social media para hindi mapulaan ang iglesia. Kasi ang gusto ng iglesia ng pamamahala ay idaan sa rule of law. Kaya nga, ito na umuusad na yung mga kaso mo. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Pero buong Pilipinas, sigurado yan, mayroon kang kaso. Kung hindi ka sisipot, wala na. Ingay naman ng bata na yan. Naiingayan siguro sa akin. Huwag kang mag-alala, iikutin mo ang buong Pilipinas. Pasalamat ka nga, hindi buong mundo May mga iglesia ni Cristo din sa ibang bansa Wala na talagang nasisiraan na itong si Epifanio Labrador. Nababaliw na siya. Hindi na niya alam kung anong mga pinagsasabi niya. Pati yung mga nakasuporta sa kanya. Ang sabi dito sa Roma ay iisang katawan na may maraming sangkap. Alin yung katawan? Yung iglesia. Sinong ulo? Si Kristo. Sino ang katawan? Iglesia. Kami mga iglesia. Kaya tinawag iglesia ni Kristo. Kaya kung ano ang ibinabato mo sa iglesia ay yung buong katawan yun. Harapin mo. Sige, tapusin na natin yan. Walang pupuntahan yan. Yan si Labrador. Sabi niya, binayaran daw ng bilyon ang iglesia ni Kristo. Binayaran daw ng Vice President Sara Duterte ang iglesia ni Kristo ng bilyon para suportahan siya.
Wala kaming sinusuportahan. Akala mo ha? Noong eleksyon, noong national, binoto namin Bongbong Marcos, si Vice President Sara. Silang dalawa. Tapos ngayon, hindi lang kami ang bumoto sa kanila. Marami. Umabot nga niyang 30 million mahigit eh. Ay sasabihin mo, binayaran. Mga politiko daw, nagbabayad sa Iglesia ni Cristo. Kaya ba nilang bayaran ang Iglesia ni Cristo? Nasa 165 countries na sa buong mundo ang Iglesia ni Cristo. Anong kaya nilang ibayad? Kung sasabihin dollar, may dollar ang Iglesia ni Cristo. Kung euro, mayroong euro. Kasi pang buong mundo na eh. Kung money na dito, yung piso, mayroon din. Kung yen, mayroon din. Kahit anong uring pera yan, anong klaseng pera, mayroon ang Iglesia ni Cristo. Kasi laganap sa buong mundo, 165 countries ang Iglesia ni Cristo. Paano mo nasabing bayaran? Babayaran ng mga politiko ang Iglesia ni Cristo. Sinisiraan mo ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang ikaw ang nagsasabi niyan, pati yung mga nagsasabing minority lang daw. Ang minority ba yon? Sabi ng Congressman Marcoleta nasa mahigit 4 million yung nagrally noong January 13 buong Pilipinas. Pakinggan natin si Congressman Marcoleta. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan. Yung sinasabi nila na 1.8 million, sa lang yun, doon lang yun sa tawag nito sa grandstand lang yun. Pero yung buong Pilipinas, sabi ni Congressman Marcoleta, 4 million ang nagrally. Hindi pa ba lahat ng kapatid yun ha? Ay, ang lantarang binayaran yung mga nagrally noong January 20 ba yun? Hindi pa rin binabayaran hanggang ngayon. Nagrereklamo yung mga nagrally. Ito nga laganap nga. Yan nga, alam nyo yung tawag nito, yung wildfire doon sa ibang bansa. Ano ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Tumulong doon sa mga nasunugan sa California ba yun? Ito, panoorin natin. Two houses next to me, and the house right next to me, is completely gone, but our house remains. It's been tough. It really has been. You know, I've never been used to like being the one to receive. I'm always trying to help them, but being able to receive, you know, we didn't have much when we were able to. Alam po ninyo, kalunos-lunos ang nangyari doon sa California. Yung sunog na yun, kahit pasabihin nating sila na yung mayroong mga high-tech na kasangkapan para sugpuin yung apoy, pero hindi nila nagawa. Nang nangyari yon, hindi natin alam kung anong dahilan, wildfire na yun. Tumulong agad ang Iglesia ni Cristo. Bagamat maraming mga tumulong, maraming mga grupo na tumulong, pero hindi tuloy-tuloy, hindi continuous. Hindi po kagaya sa Iglesia ni Cristo na tuloy-tuloy yung pagbibigay ng tulong sa mga nasunugan. Able to evacuate. So once we saw what was in the bag. A series of destructive wildfires in Southern California have killed at least 27 people, left over 200,000 to evacuate, and more than 12,000 structures destroyed or damaged.
Thousands of people are under evacuation orders in Southern California. Visuals of the Southern California fires that became headlines known throughout Vince. The over 30 plus fires continue to devastate families in it. Hindi ko po ipinapakita yan para magpasikat. Kasi hindi naman talaga ibinabalita yan sa TV. So, mapapanood lang ninyo yan sa INC News TV sa YouTube. Subscribe po ninyo INC News TV. Ganyan po ang ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga nangangailangan. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So ngayon po ay may project ang Iglesia ni Cristo na eco-farming sa Africa. At lingguhan po yun, nagbibigay kami ng lingap para sa mga kababayan natin, yung mga tao doon sa South Africa. Hindi lang yung mga tao roon ang matulungan, kundi pati yung mga kapatid. Kasi yung Africa ay isa sa mga pinakamahirap na kontinente dito sa buong mundo, yung Africa. Bakit nagagawa ng Iglesia ni Cristo yan? Sa pamamagitan ng mga pag-aabuloy namin tuwing kami ay sumasamba. Sa isa naming pagsamba, sa Huwebes o kaya ay Linggo, malaki na ang naiipon. Kaya mali yung mga paratang ng mga taong nagsasabing binabayaran kami ng mga politiko. So, kung tutuusin, kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo ang utang ng Pilipinas. Pero hindi yan ginagawa ng Iglesia ni Cristo kasi mayroong pamahalaan, may gobyerno. Sila ang nananagot sa bagay na iyan. Ang tungkulin lang ng Iglesia ni Cristo ay sumunod sa batas, sumunod sa mga tuntuning ipinapairal na hindi labag sa doktrina. Pero hindi lahat ng pinapairal na batas, halimbawa yung magiging legal yung diborsyo, hindi po yun allowed sa Biblia. At yun ay tinututulan din ng Iglesia ni Cristo pagka-diborsyo. Ang sabi kasi ng Biblia, kung maghiwalay kayo, mag-asawa, yung diborsyo kasi para yun sa mag-asawa. Maghiwalay kayo, maghiwalay. Pero kung gusto mong mag-asawa mulit, balikan mo yung hiniwalayan mong asawa. Ganun ang totoong doktrina na nasa Biblia at yun ang sinusunod ng Iglesia ni Cristo. Puntahan naman natin ngayon si Congressman Marcoleta na talaga namang sinisiraan nila kasi napakalakas niya ngayon. Number 1 sa mga survey. Number 1 sa survey. Pero kung ano-ano ng mga paninira ang pinupukol sa kanya. Ano ba ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos kay Congressman Marcoleta tungkol sa issue sa West Philippine Sea na hindi nauunawaan ng iba? Yung word na West Philippine Sea, talagang wala yun. Ito, ano sabi ni President Bongbong Marcos? Okay, expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko so he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, we're talking about it na. magaling talaga siya sa ganyan. Matalino siya. Sinangayunan siya di President Bongbong Marcos, matalino. Si Congressman Marcoleta. Kaya ngayon, isiniwalat niya yung mga milagro sa tawag nito, mga kasamahan niya. Kasi tinanggalan yung mga kasamahan niya sa Kongreso nung nagrally sila sa Cebu. Kasi tinanggalan na daw siya ng lahat ng tawag nito. Pakinggan nga natin siya kung ano yung mga inalis sa kanya. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Halos 30%
80% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Sinasabi ko po sa kanila na pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Yun. Representatives. Yun, yung mga committee pala, inalisan na siya ng committee doon sa Kongreso, lahat. Pati yung mga iba pang proyekto na dapat dumaan sa kanya. Yung para sa mga may sakit, tinanggalan, inalis na sa kanya. Pinapahirapan daw siya ayon sa kanya. Maliwanag naman siguro sa inyo. Ito, ulitin po natin ha, panoorin natin. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao. Dahil sa pakikipaglaban niya sa karapatan at katwiran, hinahamon nga daw niya ng debate. Wala namang gustong makipagdebate sa kanya kasi talo sila talaga eh. Kasi katwiran lang at tama yung ipinaglalaban ni Congressman Marcoleta. Kaya yung sinasabi nila na kulelat siya, ito may nagsabing kulelat eh, panoorin natin. Sino naman ito? Marcoleta. O 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Puta ina yan, number 21. Lahat na ginawa mo, number 21 ka pa rin. Fake survey, yung pinapanood mo, fake. Manood kayo doon sa Saganang Mamamayan sa Net 25. Puro mga katotohanan doon. Kasi yung ibang mga media ngayon, puro nabayaran yan. Wala na, pera-pera na lang sila ngayon. Hindi na sila nagsasabi ng mga totoo. Pati itong mga vlogger na mga fake vlogger, fake news. Ang dami. Isa na dyan si Aling Marie. Kamag-anak ni Epipanyo Labrador na puro fake news yung mga pinagsasabi. Balikan po natin si Congressman Marcoleta. Ang dami niyang gustong gawin para sa ikauunlad ng ating bayan. Number 1 siya sa survey. Ito, Yan ba yung pinapalagan na tao? Dami. Yan, oh. talagang matapang siya. Talagang matapang si Congressman Marcoleta, nakikipaglaban sa katwiran. Kahit inalisan na siya ng committee sa Kongreso, hindi na daw siya pinapansin doon. Pero hindi siya nagdaramdam. Sabi nga niya, bahagi yan ng ating buhay. Kasi ang Congressman Marcoleta ay Iglesia ni Cristo. Itunuring niya na yung dinaranas niya ngayon ay bahagi ng kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Pero hindi ninyo alam, number 1 siya sa survey. Para sa kandidato. Maraming gusto sa kanya. Bueno, hanggang dito na lang. Maraming salamat po at napapahaba tayo. Ang daming pag-uusapan. Mag-iingat po tayo lahat. Thank you po sa inyong panonood.